Alright, let's go. Maulan ngayon. Sana hindi umulan mamaya. Yo, what's up mga kapariders natin dyan? So welcome ulit sa panibago natin na video. Maglalakbay uli tayo papuntang Las Piñas. At big shoutout po ulit sa official natin na clothing line ng Adriatico ni Sir Adrian. Ayan. Maraming salamat po sa solidong suporta at sa solidong tiwala. Actually, ang call time namin dun alas 7. Pero ngayon, anong oras na? Time check, 6:20. Las Piñas pa biyahe ko, 30 minutes ko bibiyahin. Pasensya na po dahil na late. Sobrang lakas kasi ng ulan dito sa amin kanina. Sobra talaga. Ayan, kitang-kita nyo naman, basang-basa pa yung kalsada. Inantay ko lang na tumila. Sa bagay, yung call time naman na yun, para lang naman yun sa mga models. Kasi may make-upan pa sila eh. Ako, hindi ko naman kailangan ng make-up. Kaya kahit pa paano, sasakto yung dating ko dun. Mga 8:30 yata mag-start yung photoshoot. Kaya samahan nyo ako sa magiging biyahe ko. So syempre, sa mga gusto magpagawa dyan ng official riding jersey nila or sa grupo nila ng riders community, pwede nyong kontakin si Sir Adrian. Ayan, lalagay ko yung information dyan. Kontakin nyo lang sila. At pag-usapan nyo kung ano yung mapapag-usapan nyo tungkol sa designs and etc. Ayan, napakadaling kausap naman. Sobrang bait ng team ng Adriatico mga kapwa. Ayan, so big shoutout po ulit sa team Adriatico. More power and more blessings to come po. Pagas muna tayo mga kapwa. Gas, gas, gas. Full tank po, premium. Alright, buti na lang gumanda yung panahon ngayon. Maaraw na oh. So bumibiyahe na lang din naman tayo mga kapwa. Pag-usapan natin tong maiksing topic na to. Pag-usapan natin kung paano mapapabilis yung motor mo. So, ano ba yung mga pamamaraan para mas mapabilis mo yung motor mo? So, alam ko maraming mga users natin dyan na stick to stock or stock is good. Wala namang problema doon mga kapwa. Pero syempre, meron din tayong mga kapwa motorista dyan na gusto mag-upgrade ng motor for additional performance, additional top speed, additional torque, etc. So sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ano-ano ba yung mga pamamaraan para mas mapabilis mo yung motor mo or para mas mapaganda mo ang performance ng motor mo. Ano-ano ba yung mga upgrades na ginagawa natin. So simulan natin to sa pinaka-basic hanggang sa pinakang-komplikado or dun sa pinaka-sinasabi natin na magastos. Unang-una sa listahan natin ng upgrade mga kapwa ay yung sprocket set. Traffic, inabot na ako ng traffic ngayon. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Sprocket set, yan ang pinakang basic at yan ang pinakang effective way ng pag-upgrade. Kung gusto mo ng additional top speed or etc, additional torque, yan ang pinakang basic. So ano bang ginagawa ng sprocket set natin? So ang sprocket set natin, ang tinatawag natin na final drive gear ratio natin. So mabilis lang naman yan mga kapwa. Ang final drive gear ratio natin ay yung ratio ng ngipin ng sprocket natin sa unahan at sa likuran. So napag-usapan na natin yan tungkol sa mga past videos natin. So pag binago mo ang final drive gear ratio mo, ang mangyayari sa motor mo is either magkakaroon siya ng extra top speed or magkakaroon siya ng extra torque na sinasabi natin. So sa ganung pamamaraan, ina-upgrade mo yung motor mo depende sa pangangailangan mo. Meron tayong mga riders na kailangan ng extra top speed, meron naman tayong mga riders na kailangan ng extra torque or extra hatak kasi madalas siyang paangat yung biyahe or madalas na meron siyang angkas na mabigat. So pangalawa sa listahan natin mga kapwa, yung sinasabi natin na CDI or ECU replacement. Dito muna tayo sa CDI. So ang trabaho ng CDI, siya yung nagmamanage ng pagbibigay ng spark sa spark plug natin at the right moment. So siya yung nagbibigay ng spark sa spark plug natin at the exact moment kung kailan lang dapat magkaroon ng spark para magkaroon tayo ng combustion para umandar yung makina natin. So ang ginagawa din ng CDI, minamanage niya yung kuryente at nilalagyan niya ng limit yung motor natin para maiwasan natin yung sinasabi natin na premature damage or premature wear. Pag kasi lagi tayo nagbababad sa red line, ang gagawin ng CDI, ikakat niya yon or hindi niya pababayaan na lagi tayong nakababad sa red line. So ang gagawin niya, lalagyan niya ng limit. Lilimitahan niya yung kuryente nang sa ganon ay maprotektahan yung makina natin. So kapag nag-upgrade ka ng racing CDI, ang ginagawa mo is inaalis mo yung limit or mas pinatataas mo pa yung limit niya. So sa ganung pamamaraan is makakakuha ka ng extra RPM at mas maibibigay mo yung power na hinahanap mo sa motor mo.
Pero kapag nag-upgrade ka ng Racing CDI, ingat na lang din kasi syempre kapag masyado ka nga nagbababad sa red line, magkakaroon ka ng damage or possible ka na magkaroon ng damage. So yun yung sinasakripisyo mo kapag nag-upgrade ka ng Racing CDI. Punta naman tayo sa ECU. So ano bang ECU na sinasabi? Sa mga fuel injected na motor natin or sa mga lumalabas na motor ngayon, ECU na ang bago, inalis na yung CDI. So ano bang ginagawa ng ECU? Parang CDI din ang ECU mga kapwa. Ang kaibahan lang ng ECU is siya talaga yung nagmamanage ng buong motor mo. Alam niya kung dapat ka nang mag-change oil, alam niya kung masyado ka nang makatok, alam niya kung pangit na yung emission ng motor mo or pangit na yung sunog ng motor mo. At siya din yung nagmamanage ng gasolina natin bukod sa kuryente. Siya din yung nagmamanage ng pagbibigay ng gasolina natin sa fuel injector natin. So napakagaling. Kumbaga mas matalino ang ECU sa CDI. Kasi ang ECU kino-cover niya lahat. Ang CDI nagfo-focus lang siya sa ignition system natin, to be specific. Kaya nga ang tawag sa kanya is capacitor discharge ignition, CDI. So kapag nag-upgrade ka ng Racing ECU naman, syempre katulad ng Racing CDI, yung limit mo mas tataas, tapos mas may bibigay mo yung extra power na hinahanap mo kasi kaya niyang palakasan yung air and fuel mixture and etc. Depende sa pangangailangan mo or kung ano yung pinaka maximum performance na kaya niyang ibigay, kaya mong ibigay yon kapag naka-racing ECU ka or pinaltan mo na yung ECU mo. So dyan pa lang sa pagpapalit ng CDI or ng ECU is mabibigyan mo na ng another power or ng extra power na hinahanap mo yung motor mo. Kahit stock lang yan, stock engine, gagamitin na natin dyan yung term na mas lalakas yung motor mo. So pangatlo sa listahan natin mga kapwa, alam kong alam nyo na rin to, yung sinasabi natin na carburetor upgrade or yung carburador. So lahat ng stock na carburetor pwede mo yan i-upgrade, pwede mong palitan ng jettings, pwede mong i-adjust yung needle, pwede mong itono ng maayos, depende sa pangangailangan mo at depende sa kung anong gusto mong performance ng motor mo. So alam naman natin mga kapwa, syempre bibigyan ko din kayo ng konting background tungkol sa carburetor natin. So carburetor, ang carburetor natin ang responsible para magbigay sa makina natin ng air and fuel mixture para i-burn or para sunugin sa loob ng cylinder natin. So sa makina natin, siya yung nagsisilbing puso ng makina natin. Puso ng makina mga kapwa, kasi pag sinabing puso ng motor, makina yon. So pag sinabing puso ng makina, carburetor yon. So, mabilis lang naman ang pag-upgrade ng carburetor mga kapwa. Kapag nag-upgrade ka ng mas malaking carburetor, let's say 28mm or 26mm, example sa Raider, basta sinabi natin na mas malaking carburetor, depende na lang sa motor mo kung anong carburetor mo. So pag nag-upgrade ka ng mas malaking carburetor, ibig sabihin yan, mas maraming hangin, mas maraming gasolina yung kukonsumo niyan, ibig sabihin mas maraming power. Pero hindi lagi nangangahulugan na mas maraming gasolina, mas malakas na power mga kapwa. Kapag masyado nang malakas sa konsumo yung gasolina mo, sala na yung tuning mo ng carb or sala yung pagkakatono mo ng carburetor mo, sablay yung carburetor mo. So, dapat kapag nag-upgrade ka ng motor, makukuha mo yung extra power pero hindi ka masyado nagsasakripisyo ng gasolina. So pag nag-upgrade tayo ng motor, so pag nag-upgrade tayo ng carburetor natin, syempre expect natin na mas lalakas yung konsumo niya ng gasolina. Pero maibibigay niya yung performance na hinahanap mo. Or mas mabibigyan ka niya ng extra power, extra top speed, extra acceleration, lahat. Lahat maapektuhan ng carburetor kapag nagpalit ka ng carburetor or kapag nag-upgrade ka ng carburetor. Sa mga fuel injected, ganun din, throttle body lang naman ang magbabago sa kanila. Mas malaking throttle body, parang mas malaking carburetor na rin yun mga kapwa. Mas maraming hangin na makakapasok, mas gaganda yung performance ng motor mo. Sa mga fuel injected, dagdag ko na din, pag mag-upgrade tayo ng sinasabi natin na fuel injector, pero masyado ng technical yan, hindi naman natin masyadong kailangang i-tackle na yan. Basta yung mga major na pwede nating upgrade sa motor natin para mas bumilis or mas gumanda ang performance, yun ang sasabihin ko sa inyo ngayon. So, sumunod na upgrade na pwede mong gawin sa motor mo, especially sa mga Raider, madalas na ginagawa to, yung sinasabi natin na iniha-high comp o yung sinasabi natin high compression daw, di umano. So ang ginagawa naman sa high comp mga kapwa is binabawasan yung gasket ng block natin. So kapag nabawasan ang gasket ng block natin, mas tataas yung compression ratio natin or mas lalakas yung compression ng motor natin. So sa ganun pamamaraan daw, di umano, is mas nabibigyan mo daw ng extra power yung motor mo.
Yan ay proven na ng mga ilang kontropa dyan na nagpapalit ng high comp na talaga daw namang ibang iba yung performance ng motor mo kapag naka high comp ka. Mas malakas ang power, mas malakas ang acceleration, lahat maapektuhan niya. Especially yung top speed mo, mas tataas yung top speed mo compared sa dati. Ang sinasakripisyo mo lang dyan is baka magkaroon ka ng damage, matukuran ka ng barbula. Yun naman ang sinasakripisyo mo. Kaya ang upgrade na yan is hindi siya masyadong safe compared sa mga upgrade natin, ang carb, CDI, sprocket. Mga safe yan eh. So pumasok na tayo ngayon sa mga sinasabi natin na medyo risky pero ang laking diferensya kapag in-upgrade mo. So pag-usapan na natin sinasabi natin na bore up upgrade, o yung sinasabi natin na rebore. Pinapalaki yung bore ng makina natin, pinapalaki yung bore ng cylinder natin, nagpapalit ng mas malaking piston nang sa gano'n mas lumaki yung displacement. Pag sinabing displacement, mga kapwa, yun yung cc na sinasabi natin. Example to, 150cc. Example, nag-upgrade ka ng bore, pinalaki mo yung cylinder mo, pinalaki mo yung block, pinalaki mo yung piston, mas malaking displacement. Halimbawa, magiging 180cc na yung motor mo. So syempre, mas malaking displacement, mas maraming gasolina, mas maraming hangin na nahihigop niyan, mas magandang performance or better performance ng motor mo. Pero ang sinasakripisyo mo dyan ay yung tibay ng motor mo. Syempre, kapag nag-upgrade ka niyan, mas malakas na yung power na sinasalo ng makina mo. Katulad ng Raider, example, 150cc siya. So design siya para sa mga 150cc or yung load ng 150cc na engine, kayang-kaya niya. So pag nag-upgrade ka ng 180cc, yung ibang pyesa niyan may possibility na magkaroon siya ng damage or bumigay. Kasi masyado mo nang pinalakas yung motor eh. Yung lifespan ng motor mo, pinaiiksi mo na kapag yan ang in-upgrade mo. Kapag masyado kang abusado sa pag-upgrade, pinapaiksi mo yung buhay ng motor mo. 7:30 na. Mga Pinoy talaga, hindi makaantay. Alright, let's go. Medyo bibilisan natin at ako'y nalilate na. Sumunod na upgrade na pwede mong gawin sa motor mo, yung sinasabi natin na pagpapalit ng clutch lining or clutch spring. Ayun yung isa sa mga upgrade na pwede mong gawin sa motor mo, yung sinasabi natin na clutch system upgrade. So, hindi naman masyadong komplikado ang pag-upgrade ng clutch system natin, mga kapwa, dahil ang ginagawa lang naman ng clutch system natin ay i-engage at i-disengage yung power na nanggagaling sa makina natin para hindi siya pumunta sa gulong. Yun na lang pinakamadaling explanation na alam ko, mga kapwa. Pag nag-upgrade ka ng clutch system, ang mangyayari sa'yo is makukuha mo yung extra galbot or yung extra talon. Yung tipo na kahit magre-release ka na lang ng 5th gear or 4th gear, tumatalon pa rin yung motor mo. So ganun kalakas kapag nagpalit ka ng racing clutch spring or ng racing clutch system. Para sa akin, hindi siya masyado nagbibigay ng extra power sa motor mo eh. More on galbot lang talaga siya. More on every time na nagre-release ka ng cambio, is nasasalo niya yung power na binibigay ng makina. So syempre, requirement na yan kapag nag-upgrade ka masyado ng motor mo. Kung nag-upgrade ka ng carb, CDI, nag-upgrade ka din ng bore, ayan, required ka na magpalit ng racing clutch spring or ng racing clutch system. Kasi kapag hindi ka nagpalit ng racing clutch system, ang mangyayari sa'yo is dudulas lang yung clutch mo or yung power delivery sa motor mo is magiging delay. Pero hindi talaga siya nagdadagdag ng top speed. Next upgrade na pwede mong gawin sa motor mo. So ito yung mga upgrade na hindi naman masyadong kailangan or hindi masyadong nababanggit. So babanggitin ko na lang, mga kapwa. Yung sinasabi natin na port upgrade or yung sinasabi natin na pinapalaki yung daanan ng hangin sa barbula or etc. Upgrade ng barbula, big valve, racing valve spring and etc. Ayan, sobrang dami pa ng mga upgrades na pwede mong gawin sa motor mo. Papasok pa dyan, sinasabi natin na mag-upgrade ka ng transmission, di umano, ayan.
Yung mga 4 speed, gagawin mong 5 speed. Ayun yung mga conversion na natin na tinatawag. So hindi na necessary yan na gawin sa motor mo para makuha mo yung extra power na hinahanap mo. Mas maraming way. At yung mga binanggit ko sa inyo mga kapwa, ay yun ang pinakang effective way ng pag-upgrade ng motor. Hindi mo na kailangan masyadong abonggahin pa yung motor mo na mag-upgrade ka ng big valve, mag-upgrade ka ng kung ano-anong pwedeng palitan sa motor mo na hindi naman na necessary para mabigay yung extra power na hinahanap mo. So yun na sa tingin ko yung mga ways para ma-upgrade mo yung motor mo, depende sa pangangailangan mo. Pero ito mga kapwa, konting tip na lang sa pag-upgrade ano. Pag mag-upgrade kayo, ibigay nyo lang sa motor nyo yung hinahanap nyo. Or kung gusto nyo ng extra or kaunting power lang, magpalit ka kahit sprocket set, sapat na yan. Hindi mo kailangan magpalit ng kung ano-ano. Hindi mo kailangan magpalit ng carb, hindi mo kailangan magpalit ng CDI. Kumbaga kung hindi ka naman karerista or kung hindi ka naman lagi nagta-top speed, hindi mo naman gusto lagi mabilis, bakit ka mag-upgrade ng kung ano-ano pa or bakit ka mag-bore up, etc. So yan yung mga choices na pwede mong palitan sa motor mo. Ang pinaka basic or yung pinaka madali, nasa number 1 yon, yung sprocket natin. Susunod-sunurin ko na lang dahil ang hirap alalahanin habang umaandar. Ito sila. So ayan, nakita nyo na yung mga upgrades natin na pwede natin gawin sa motor natin para ma-enhance yung performance ng motor natin. Depende sa hinahanap natin. So konting tip lang mga kapwa, kapag mag-upgrade tayo, hindi natin masyadong kailangang puwersahin yung motor natin para sa upgrade na kailangan natin. Mabilis ang usapan lang yan mga kapwa. Every time na meron tayong ina-upgrade sa motor natin, meron tayong sinasakripisyo dyan. Depende na lang kung fuel consumption, motorcycle lifespan. Ayan yung mga sinasakripisyo natin kapag nag-upgrade tayo masyado ng motor natin. Madali lang naman yan eh. Siyempre kung gusto mo ng mas mabilis na motor, kumuha ka ng mas mabilis na motor. Hindi yung kukuha ka ng mabagal na motor tapos i-upgrade mo ng sagad-sagaran. Hindi yun ang tama mga kapwa. Mahilig lang talaga tayo mga Pinoy na gumawa ng mga upgrades or mag-convert ng mga etc. Yung FI ginawa nating carb, yung carb ginawa nating FI. Mahilig lang talaga tayo mag-ganon. Pero kung akong tatanungin, syempre kung gusto mo ng mabilis na motor, bumili ka ng mas mabilis na motor. Hindi yung bibili ka ng mabagal na motor pero hahanapan mo ng sobrang bilis na performance or sobrang gandang performance. O di ba? Kakawawain mo lang yung motor mo eh. O kung naghahanap ka ng mas mabilis, bumili ka ng 1000cc, bumili ka ng 400cc para makatapat ka ng katapat mo. So yan, sana nag-enjoy kayo at sana nalinawan kayo tungkol dyan sa pag-upgrade ng motor natin. Kung gusto natin ng mabilis na motor, bumili tayo ng mas mabilis na motor para sa atin. Hindi yung pupersahin natin yung motor natin na maibigay yung power na hinahanap natin sa kanya na hindi naman niya kayang ibigay. 'Di ba? Kahit sa mga karera, kahit sa mga international races, ine-enhance nila yung performance ng motor nila. Pero syempre, yung sinasabi natin na upgraded na makina or upgraded na motor, hindi siya good for daily driving katulad ng mga stock setting na motor. Kung gusto mo lang talaga ng extra power or ng konting dagdag performance, ayan, mag-upgrade ka ng pakonti-konti sa motor mo. Pero hindi mo kailangang puwersahin ang motor mo. Ayun lang, sana nakatulong yun sa inyo mga kapwa. Samahan nyo ako sa magiging biyahe natin. I-skip ko na to at medyo malayo pa ang biyahe ko. Alright? Samahan nyo ako sa biyahe ko mga solid kapwa. Mabilis nga lang pala mga pangyayari ngayon, no, mga kapwa. Magulat na lang kayo, nandun na pala ako. Alright, so yun mga kapwa-riders natin yan. Nandito na kami sa SM South Mall at ayan, samahan nyo ako sa magiging biyahe namin. Sabi ko sa inyo, magulat na lang kayo. Ito si Sir Mingxion tsaka ang kanyang official back rider. Nandiyan si Sir Adrian at tsaka yung mga tropa natin dyan na naka-Z1000.
Mamaya nga pala mga kapwa, no? Ang gagawin natin, kasamahan natin si Sir Ming Chun sa kanyang pag-unbox ng kanyang silver play button. Isa sa mga hinahangad ng mga kapwa natin motovloggers yan. Samahan nyo kami sa photoshoot ngayon mga kapwa, ha? Shoutout kay tropa! Sir Don Chow, ayan. Hello guys! Yeah. Tsaka kay Sir Chad Zay1R po, di ba? Okay, soon to open Fighter Dome Store, Big Bike Parts and Accessories this coming January. See you later. Yo! Alright, so para hindi na rin tayo mahirapan sa video natin at para hindi na masyadong umaba, papakita ko na lang sa inyo yung mga best shots namin dito, alright? Tropa natin dito si Sir Mogo Marv, yan, shoutout po. So ito mga kapwa, papatry tayo ni Sir Mogo Marv ng kanyang Z1000. Good luck sa akin mga kapwa. Kaya maraming salamat po kay Sir Mogo Marv. Filipino rider here, nakakapit ng Z1000 mga kapwa. Sample lang to, sample. 1 down 5 up pa na sir. Hindi ko lang sasabihin sir, maraming salamat ha. Naka-experience ako ng Z1000 mga kapwa. Ito isa pa. Sige. Punta ako na isa mga kapwa. Okay na yun sir, maraming salamat. Maraming salamat sa napakaganda experience ng Z1000. Hindi talaga akalain makaka-experience ako na ito mga kapwa. Kasama ko na lang to sa video ha. Nag-enjoy ako sir, maraming salamat. Shoutout kay Sir Mogo Marv yan. Subscribe kayo sa channel niya mga kapwa. Ayan. Salamat sir, natutunan ha. Yes. Ay, namatayan pa. Ganun talaga. Kasama yun. Yes. Akalain niyo makapag-trip ko dito eh. Ayos! Kamusta experience? Sir, maraming salamat. Ayan. Sobrang sarap ng experience sir. Hindi ko talaga ma-explain. Ngayon ako nakapag-drive ng big bike. Kaya maraming salamat po kay Sir Mogo Marv. Ayan.
Naka-experience tayo ng J1000, di ko akalain na Nanginginig ka ba? medyo nanginginig pa. Ang hirap kontrolin, parang hindi ko kaya yung power ng bike, sobrang lakas. Ibang iba talaga. So yan, maraming salamat kay Sir Mogumab, naka-experience tayo. Supportahan po natin yung channel niya. Ayan, maraming salamat Sir Mogumab. Alright. Oh, ito na mga kapwa, pag-alagala sa Sir Mission Motomedic dito. May dalang-dalang kulay silver na bagay na kumikinang. Silver na bagay na kumikinang. Alright. Mamaya abangan nyo yung pagkasasabihin niya doon. Alright mga kapwa. Sir, thank you po. Sige po. Alright, sipat na kami. Ayan si Sir Mission Motomedic mga kapwa. Medyo nagulat kayo doon at medyo mabilis ang mga pangyayari. Samahan niyo muna kami sa biyahe namin bago kami mag-iwahiwalay. Sir Mogumarb, si Sir Mission at ang kanyang official back rider. Kaya magkakasama kami ngayon. Nandito si Sir Mogumarb para i-assist tayo dun sa pinakamalapit na daan na alam niya. Okay, sir. Ingat kayo, sir, ha? Salamat, sir. Ayan. Thank you. Sa ulitin, sir, ha? Sir Mogumarb. Sir, ingat, ha? Ingat po. Hanggang sa muli. Sir Mission Motomedic. So, I'm on my way na pauwi, mga kapwa. Maraming salamat sa pagsama niya sa akin sa aking naging mahabang paglalakbay. Again, maraming salamat po sa buong team ng Adriatico, especially kay Sir Adrian. O syempre, gusto ko magpasalamat sa aking mga solid tropa dyan sa team ng Adriatico. Maraming salamat po sa napaka-solid na araw at napaka-solid. Sandaan premium. So yun mga kapwa, dito ko natatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa soliding suporta mga kapwa. Pagod na ako, gusto ko na magpahinga. Ride safe and keep safe everyone. Bye bye.